Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sisibakin na daw ba si Bersamin? Ang sabi, sisibakin na si Bersamin eh. May mga kumakalat na bali-balita. Ano daw? Itong si Bersamin kasi naging kontrobersyal nitong nakaraang mga araw. Unang-una, nadadawit siya sa flood control scandal. Yung mga iskandalo sa flood control, nung unang nag-appear, nung September 25 pa, itong si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, binanggit niya na nakipag-usap sa kanya si Yusek Olaybar. Yusek yan ng DepEd. Pero malapit yan kay Amina Pangandaman at saka kay yan nga sa office ng Executive Secretary. Itong si Yusek Olaybar. Nakipag-usap daw sa kanya, sabi ni Bernardo. Ang sabi ni Olaybar, mayroong 2.8 billion pesos na pondo galing sa Office of the Executive Secretary. Ang magda-download, ang maglalakad na ma-release yun, Office of the Executive Secretary. Di syempre si si Bersamin. Yun ay 2.8 billion. Kukunin sa unprogrammed funds. Ngayon, naniwala naman si Bernardo. Nag-submit siya ng mga lista ng mga projects. At ang usapan, 15% daw ang kickback ng Office ng Executive Secretary. Ngayon, pagka-submit niya daw ng listahan ng mga projects, kaagad-agad may saro. Ibig sabihin, may alokasyon na kaagad, ganun kabilis. At saan galing yan? Ang program funds. Sinong nagre-release ng saro? DBM. At ang DBM ay nasa ilalim ng Office ng Presidente at Office ng Executive Secretary. So, ito? Kaagad-agad, dininayan ni Bersamin. Pero ngayon, nag-appear na naman November 14 si Bernardo, nabanggit niya na naman yan. Pinapanindigan niya na talagang yang si Yusek Olaybar, saka yang galing na yan sa 2.8 billion na unprogrammed funds na linakad ng Office of the Executive Secretary, totoo yan. Tapos mayroon na naman ngayon, binanggit na naman si Saldico, yung Yusek Adrian Bersamin. Pamangkin yan. Pamangkin yan ni Bersamin. Kaya masyado nang nalalagay sa alanganin itong si Bersamin. Akala mo lang, siyempre dating Chief Justice ng Korte Suprema, akala mo lang hindi mai-involve sa mga korupsyon. Pero ito, nababanggit ang pangalan niya. Kaya, pinapanindigan ni dating DPWH Yusek Bernardo na totoo yung sinabi niya tungkol dyan. Hindi niya man nakausap si Bersamin, pero yung Yusek Olaybar, diniklara niya talaga na inutusan siya ng Office ng Executive Secretary at 15% daw ang kickback. Binigay daw yun ni Yusek Bernardo, yung kickback na yun. Kaya dapat iimbestigahan yan si Bersamin, iimbestigahan si Olaybar. Hindi pa sila naiimbestigahan, pero dapat iimbestigahan sila. Ay ngayon, kung lalalim nga yan at lalabas na malalagay sa alanganin ang Office of the Executive Secretary, parang pinag-iisipan ng si Bersamin. Ang mga posible daw ipalit, posibleng si Vince Dizon o kaya si CS ba o itong si Cordova. Pero kung si Vince Dizon, sayang aalisin sa DPWH uli, ilalagay bilang Executive Secretary. Siguro kasi lumakas yung tiwala ni PBBM kay Vince Dizon kasi talagang pursigido sa trabaho niya ginagawa talaga yung trabaho. Kaya lang ang problema, pag inalis siya sa DPWH, maganda na yung performance niya, ilalagay sa Executive Secretary. Pero kailangan din kasi ni PBBM ng magaling na Executive Secretary na na may integridad din at saka ito kasing si Bersamin masyado nang nalalagay sa alanganin Kala mo Chief Justice ng dating Chief Justice ng Korte Suprema, walang hindi mai-involve sa mga anomalya. Ito ngayon. Kaya pinag-iisipan lumalabas yung balita na yan, sisibakin na si Bersamin. Dati na yung lumalabas. Mayroon din daw kasing banggaan yung grupo ng mga Rimulya. Yung magkapatid na si Boying at saka si Junvic.
ay malakas kay PBBM yang si Boying at saka si John Vic. Malakas yan. Ay mukhang hindi raw magkasundo yan si mga Rimulya, sila Boying at saka itong si Bersamin. Kaya yan daw yung isang dahilan na isa pa na posibleng sibakin na si Bersamin. Mas malakas daw ang Rimulya kay PBBM. O anyway, abangan na lang natin kung anong mangyayari nga dyan. Sigurado yan dito sa mga matinding mga iskandalo at saka mga issue na kinakaharap ngayon ng administrasyon, magkakaroon talaga yan ng sibakan. Kung ito ngang si Lucas Bersamin ay nalalagay sa alanganin, talagang tatanggalin yan kasi ang dami ng problemang nalalagay ang Malacanang sa alanganin. Hindi na nila, can't afford na silang pa ng ganyang ay lalo na kung isa lang na sa investigasyon si Bersamin at saka si Ulaybar. Dahil talagang hindi naman pwedeng hindi sila imbestigahan. Nabanggit yan ni nabanggit ni Bernardo, ni Yusek Bernardo. Kaya ipapatawag yan si Ulaybar saka si Bersamin sa ICI. O kaya sa Senado baka ipatawag din sila. Kaya yan. Kaya hindi nga malayo ito na posible ito na sa susunod na mga araw ay magkaroon ng sibakan. At posibleng si Bersamin ay mapalitan. Lalong lumalakas yung ugong-ugong na yan ngayon dahil sa mga issue ngayon. Yung tungkol sa pagkaka-involve ng Office ng Executive Secretary at saka yung kanyang pamangkin yung Yusek Adrian Bersamin. Yung Yusek Adrian Bersamin na yan, nabanggit na rin yan doon kay Tory yung sa issue ng yung pagbili ng mga firearms. 10,000 na units ba yan ng high-powered firearms? Yun din. Yusek Adrian Bersamin. Kaya controversial na yan Pamangkin yan ni Bersamin Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.